Let's talk about the plunder case na lumutang sa Blue Ribbon Committee at Sara Duterte na impeach sa Kamara. Ang plunder case ay hindi chismis, hindi gawa-gawa, at lalong hindi recommendation lang. Ito ay realidad. Mga sistemang may pagnanakaw sa kaban ng bayan na dapat ay nagagamit sa mga kalsada, sa edukasyon, at mga serbisyong panglipunan. At iisang prinsipyo ang umiiral dito. Kapag sinundan ang mga ebidensya, iisa ang itinuturo nito. Hindi tao, hindi empleyado, hindi kulay ng politika, kung hindi katotohanan, at walang halong kasinungalingan. Plunder sa Blue Ribbon. Ang Senate Blue Ribbon Committee, sa pamumuno ni Senator Ping Lacson, ay ebidensya at malinaw ang naging resulta. Inirekomenda ang pagsasampa ng kasong plunder, malversation at iba pang kasong kriminal laban sa mga sumusunod. Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Saldico, Bong Revilla na ngayon ay nakadetain for malversation. At kasama ang dating DPWH Secretary na si Bunuan, dating Caloocan lawmaker Mitch, dating DepEd Secretary Olivar, Maynard Ngutek at ang umano'y bagman ni Escudero. Mga miyembro ng DPWH Syndicate. Ito ay bunga ng testimonya ng dating DPWH engineers at tahasang umamin at nagdetalye ng mga kickback, flood control controversy, flood control project, kupit, ganon. Ayon kay Ping Lacson, natural lang ang recommendation lalo na kung may testimonya, may pattern, may daloy ng pera, ay ugnayan ng proyekto at ng mambabatas. Ito ang due process sa totoong anyo. Samantala sa idinadawit nila na si former Speaker Martin Romualdez, walang validation, walang corroboration, walang matibay na ebidensya. Ulitin lang natin, si former Speaker Martin Romualdez ay walang corroborative evidence, walang validation at walang matibay na ebidensya. Kaya wag ipilit, kaya wag magtaka kung bakit hindi siya makakasuhan. Ito ang tamang pamantayan ng hustisya, walang personalan. No evidence, no case. Sa batas, hindi pwedeng kasuhan dahil lang kasama. Ang batayan dito ay ebidensya. Nagkakaroon ng kaso ang isang tao kung may sapat na ebidensya, hindi sapat na akusa. Huwag niyong papaniwalain ang tao sa kasinungalingan. Dahil ang katotohanan ay taas noong isinisiwalat at hindi gumagamit ng mga salitang kasinungalingan. Doon lang tayo sa totoo.